Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Competent Education Secretary talking about politicians at kung ganyan mag-isip. Ang unang-unang wishlist ko sana kung mag-a-appoint si Presidente Marcos ng bagong Education Secretary, huwag politician. Diba? Kasi maraming politiko ang nag-aasam sa DepEd dahil meron ka dyang kadre ng mga teachers. Nandyan yung audience mo, automatic mga estudyante. Pero kung siseryosohin natin yung pag-solve ng problema sa education sector, then we should not put a politician in DepEd. Kasi kapag politiko ka at politician ang nilagay mo dyan, ang pangunahing layunin yan would be the interest of a politician. Ang kailangan natin ngayon, yung taong pang nilagay mo dyan, ang pangunahing interest ng mga estudyante, interest ng mga guro, interest ng mga magulang, yung stakeholders natin sa education sector. Sana hindi politician, diba? Para hindi sila nag-iisip ng, for instance, nung, let's say, ambition sa 2028, no? Although ngayon kasi pag naglagay ka ng politiko, tapos may balak tumakbo sa 2025, it's not out of the question, pero parang naglokohan lang tayo. Pero how about yung kasi di ba minsan may mga members of Congress naman na talagang education champions. I don't have to name them, pero meron tayong mga kilalang ganyan. Lalo yung mga talagang kasama rin sa EDCOM, di ba? Yung EDCOM 2 na tayo ngayon, Second Congressional Commission on Education. May mga nakikita tayong mga champions sa education sector. Maski yung mga ganun ba, you don't want them to get appointed? Pwede naman, pero ako kasi tinitingnan ko yung political agenda pa rin eh. Kung mag-a-align yung political interest nila with our interest, why not? Diba? Pero halimbawa, si VP Sara Duterte, alam natin na politician siya. At ang pangunahing reason kung bakit nasa DepEd siya is not really to promote or to, improve the standard of the education in the country, but it's a political machinery. So, sa akin, yes, meron tayong mga politicians na champion din ng education sector. Pero I'm sure wala naman tayong kakulangan din sa mga possible experts na may similar set of skills, knowledge, and competency na maaaring magpatakbo ng education sector at hindi magagamit ito for political reasons. Okay. Although kasi traditionally, yung mga cabinet positions, they don't exactly appoint technocrats, di ba? That's a highly politicized position. So, political appointees naman sila by nature, di ba? So, meron, saan kayo humuhugot ng optimism na baka naman for a change, hindi maglagay ng politiko dyan? Well, the previous administration kay Duterte, si Liling Briones is not a politician. She's a technocrat. Before Duterte, si brother Armin is not a politician. So, historically, wala naman masyadong politician na nilalagay talaga sa DepEd. Ngayon lang. May naisip ako dati, congressman eh. Anyway, medyo circa 2000s. Sa DepEd? Oo. Sino? Jesly Lapus. Although meron siyang background sa education. Correct. But he's a champion of the education sector. Yes, yung sinasabi ko kanina. May champion So that's one aspiration of yours. Wag maglagay ng politiko. Yes. Okay. Pero kung kung bubuo ka ng parang ideal na education secretary. 'Di ba minsan pag naglalaro ka ng games, yung bumubuo ka ng parang the perfect player, no? Ano yung mga gusto mong makitang katangian? Siyempre, unang-una hindi dapat corrupt. Kasi ang dami ring perang involved sa education, 'di ba? Puro procurement actually ang ginagawa sa education dahil kailangan mo magpagawa ng building, infrastructure, bibili ka ng libro, mga vehicles, education supplies. So, puro procurement yan. Ang laki ng budget na ina-allocate din natin sa education. At sa pagkakataong ito na napakasikip ng budget natin, we have to be able to maximize yung bawat piso na napupunta sa DepEd. So kung hindi magnanakaw at hindi corrupt yung ilalagay natin, mas lalong magiging kapaki-pakinabang yung budget na i-allocate natin yan. So napakahalaga na hindi corrupt yung ilalagay natin sa DepEd. Yung hindi na manghihingi ng confidential fund sa susunod na budget hearing. Grabe naman kayo. Hindi naman porke humingi ng pagkalaki-laking confidential fund.
ninakaw Corrupt yun. na. Di ba? Pwede namang... Hindi ko naman sinabing ninakaw. Sabi ko lang, Mm. papakinabangan ng bawat pisong ilalagay sa DepEd. Although, ang definition ng corruption, ano yan, di ba? Yung medyo malawak din, no? Hindi naman kailangan ibulsa mo, pero kung tama ba, basta na-disadvantage mo yung tao, di ba? Correct. Pwede yan, di ba? Rent-seeking, di ba? Okay, ano pa? So, dapat hindi corrupt. Number 2, ano pa? Tingin ko kailangan inspiring din siya, or may positive energy, yung kayang mag-mobilize ng mga resources. Kasi yung recognition natin na may limited resources ang gobyerno natin para i-allocate sa budget. Dahil yung overall budget natin, hindi na ganun kalaki, diba? But I wish magkaroon tayo ng education secretary na very inspiring and trustworthy na makaka-mobilize ng resources from other sectors like the private sector. Yung pagkakatiwalaan bang bigyan ng pera para matulungan yung iba pang kakulangan ng resources sa education, yung kayang magbigay ng tulong para i-build ang capacity ng mga teachers natin, mag-provide ng training, yung inspirational na, alam mo yung kahit ikaw wala ka ng pera, pero dahil na-inspire ka sa taong to, sa commitment niya na i-reform ang education sector, tutulong ka. So yun. Okay, yun inspiring. Okay. How about how important is competence and track record? Yan, syempre. Yung competence, napaka-importante kasi yung education sector is also not as straightforward na kailangan matutong magbasa, magsulat, mag-math ang mga bata. No? Napaka-complex ng education sector. Kasama to yung formation ng mga kabataan. So, kailangan yung DepEd secretary natin na iintindihan na halimbawa, may iba't ibang type of intelligence ang ating mga kabataan, hindi lamang para matutong magbasa, magsulat at bumilang. That's the minimum. But we also have to create that space and recognize na yung edukasyon ay pagkakataon din para sa mga kabataang magaling sa arts, magaling sa sports. Di ba yung tinatawag nating body smart, music smart? Kasama yan sa paghubog natin ng ating mga kabataan na sana makita ng susunod na DepEd secretary. Kasama din sa competency yung pagkilala at pagkakaroon ng knowledge sa iba't ibang methodology sa pagtuturo. Kasi important, reflection din yan nung bago nating PISA score, 'di ba? Ang baba natin dun sa creativity Critical score din. Critical thinking. So hindi na straightforward na lecture na lang. Dapat may bukas na kaalaman sa bagong mga pamamaraan sa pagtuturo. So yan, diyan papasok yung competency, yung pag-unawa kung paano binubuo yung mga curriculum, yung pag-design ng mga kurso. Doon papasok yung track record. Kaya nga sabi ko, mas mahalaga na sana expert doon sa sektor at hindi politician yung ilalagay natin doon. Okay. Speaking of our alarming score dun sa critical thinking, minsan tinitingnan ko na lang dyan yung silver lining, no? Tinitingnan ko yung mga comments dito, yung mga kritiko ng ating discussion. Kahit naman maganda yung pinag-uusapan dito, critical pa rin sila. Kahit pa paano, marami naman tayong kapwa Pilipino na critical na hindi thinking. Medyo kulang lang sa second part, no? Critical pero hindi nag-iisip. Pagpatuloy niyo lang po yan, no? Para sa inyo po itong episode na ito ngayong gabi. Okay, kailangan naiintindihan yung trabaho, yung problema. Yeah, preferably ba tagaloob? Tagaloob ng administrasyon? Depende. Not necessarily kasi marami tayong advocates na familiar sa reforma na kailangan ng education sector. Yung DepEd naman ay isang birokrasya, pero yung DepEd as an institution also interacts with other experts from outside. So, hindi po natin kailangan limitahan lang sa mga nasa DepEd. Pero kung merong competent individual na nasa DepEd, bakit hindi? Kasi parang may nadinig ako, may nakita ko isang news item kanina, parang may grupo ng mga teachers, ang gusto nila, guro din, no? Okay din naman. Pero hindi naman technically kailangan maging guro ka para maunawaan yung ano, no? Although, syempre, pag guro ka, mas mauunawaan mo, no? Oo. Isang dimension yan kasi yung mga guro ay isang set ng sektor. Mga estudyante ay stakeholder din. Mga magulang ay stakeholder din. Meron din tayong mga... So, kung maglalagay tayo dyan, it's also a management position, resource mobilization.
manager ka dapat, 'di ba? So yung lahat-lahat na 'yon kailangan pagsama-samahin mo sa isang tao. So medyo tall order, pero sa galing naman nating mga Pilipino, I'm sure makakahanap tayo ng ganyang tao. Isang positive, I don't know whether this is applicable, no? Kasi ako naniniwala talaga ako sa gender equity when it comes to appointees, no? Importante sa akin yun Hindi naman kailangan puro lalaki. Okay. Correct. Babae naman yung in-appoints. Ilang mga female cabinet members ngayon. Department of Tourism, babae. Pero yun nga, babae yung outgoing si Vice President Sara Duterte. Okay ba kung babae rin yung Although kasi nga, nilalagyan ko na nuance yun gender. Oo nga, hindi naman porke babae in the case of the Vice President ay competent, di ba? Pero my point is, okay ba na kung babae uli yung i-appoint? Oo. So wala, okay lang yan kay babae, kay lalaki, LGBT, walang kasarian. Okay lang. Hindi siya determinant ng kagalingan at potential maging education secretary. Ang iniisip ko kasi para mas may gender balance sa gabinete, no? Parang hirap yun naman mag-using with machismo o kaya yung mga kasi, meeting, di ba? Yun nga, meron bang ibang female cabinet secretary? Parang tourism, no? Tourism, no? Hindi ko na maalala yung iba Parang puro lalaki, no? Puro lalaki. Tourism. Hindi ko maalala. DBM. DBM, tama. Si Pangandaman, no? Secretary Pangandaman. Yeah. Oo. Yeah, 'di ba? Kasi ang daming magagaling na mga babae, no? For instance, may kilala ko, isang professor ng economics, Shelo Magno. Hindi ko siya ini-endorse. Sasabihin na naman nila, kaya ako dito at akong maging DepEd Secretary, sabi ko nga sa kanila Ito gusto ko sabihin to, no? Sa tagal ko naman sa industriya na ito, ang dami ko na nakilala ng mga iba't ibang karakter, no? Politiko mostly, tsaka academicians, mga so-called analyst. Mataas naman yung BS meter ko. Kasi di ba minsan may mga nakakausap ako ng mga analyst, mga academicians. Ang daming kuda sa gobyerno, pero ramdam na ramdam mo yung kilig Yung parang gusto nilang mag-partake doon sa loot ng gobyerno. Napaka-ambisyoso. Hindi ko nakikita kay Prof. Shelo yun. Sinabi na dati ni Executive Secretary Bersamin na yung mga prinsipyo ko ay hindi aligned sa interes ng presidente. Ako, anti-corruption champion ako, diba? Oo. For transparency and accountability. So, wala daw akong space sa gobyerno ng Marcos. Diba? So, alam na natin yun. Mali naman kasi talaga kayo, Prof. Shelo, no? Why would you insist on transparency? Mali talagang ipaglaban ang tama. Maling ipaglaban na dapat itaas ang tax ng mining. Ganun. Hindi dapat. Kinakawawa maling niyo yung mga... ipaglaban na bawasan ng impluwensya ng mga oligarchs. Diba? Ganun. Mali yun, no? Kasi unang-una, Professor, wag niyo pong lalapastanganin yung batayang prinsipyo at karapatan ng ating mga dambuhalang mining companies. Ayan. Tama. Kawawa naman po sila. Wag po. Okay? Baka lumiit ang kita. Lalo na yung mga politikong involved sa mining. Ayun, tama. Sabi na isang viewer. Yung Environment Secretary, babae. Secretary correct. Saga. Oo, tama. Okay. So, competence, hindi corrupt, basically integrity, inspiring, may track record. What else? As much as possible, hindi politician. Kasi bumubuo naman tayo ng parang ideal DepEd Secretary. Baka sakaling masagap to ni President Marcos, kunwari, hindi naman niya napanood yung first part. Kasi kung napanood yung first part ng interview natin, baka napikon siya, ang dami kong kuda doon Pero ito na lang po panoorin niyo, Mr. President. Baka lang sakaling makatulong sa paghahanap. Dapat din, collaborative. Kasi yung DepEd should be working with other agencies. Napaka-importante na makipagtrabaho din ito sa DSWD kasi yung mga bata pagpasok, kindergarten yan, diba? May feeding program at may daycare program din tayo for the DSWD. Yung mga preschoolers natin na papasok sa So napakahalagang may coordination sila with DSWD. Collaborative din with respect to TESDA, yung technical education. Collaborative in the sense na kaya ngang immobilize yung private sector, the local government units para mag-pool ng resources to really, ito na naman tayo, disruption and revolution sa education sector. Yun yung kailangan natin. Alam mo, sobrang totoo niyan, Prof. Shelo.
I'm sure nabasa nyo to, di ba, yung EDCOM 2, yung Second Congressional Commission on Education. Sa mga viewers natin, pati na po sa mga trolls, basahin nyo po yung madadownload nyo. I-type nyo lang po sa Google, EDCOM 2. EDCOM space 2. Isang ano dyan, tingnan mo ha, may isang recommendation nagawa naman ni VP Sara. I mean, tanggalan ng admin na work yung mga teachers. Maganda yan. Sige, let's talk about it. Maganda yan. Diba? Tinanggalan ng admin work yung mga teachers, which is good kasi kailangan talaga nating bawasan ng admin work ang mga teachers. Pero kung comprehensive, malalim ang pag-unawa mo, ma-realize mo na yung admin work ay equally important as yung teaching load. Pero ang nangyari ngayon, nag-hire lang tayo ng mga temporary contractual workers to do the admin work, diba? Hindi ba dapat ang unang-una mong gawin ay pag-aralan yung structure sa baba para ma-identify mo kung ilang plantilla yung talagang ipakicreate mo sa DBM para makapag-hire tayo ng talagang mga taong tututok dito sa admin work na to at magagarantiyahan na magagawa yung trabaho at ma-unload talaga yung trabaho ng mga teachers. Pero kung temporary workers lang yan, parang, pinaramdam mo sa mga teachers mo, nakuha mo yung supporta ng mga teachers mo kasi binawasan mo yung admin load nila. Pero na-solve ba yung problema? Lagyan natin ng konting context to yan. Doon sa mga viewers, sana makarelate kayo sa pinag-usapan dito sa bahaging ito. Isa po sa mga malalaking problema ng ating mga guro, overworked, underpaid. Overwork sila dun sa teaching load nila, dun sa mga pang college yung term na ginamit ko, teaching load. So mas marami silang tinuturo ang bata, mas marami silang oras sa ginugugol, pero hindi pa sila makapag-concentrate na maayos doon dahil po ang daming admin work. Ano po ibig sabihin nun? Pag may mga activities, programs sa school, sila lahat nag-facilitate noon, sila nag-organize. At kung mayroong mga politiko, nadinig ko, nabibisita for instance sa school nila, binibigyan pa sila assignment na maging welcome committee, lahat yun. Hindi siya directly connected sa pagtuturo, pero nakakakain po sa oras. Pag gagawin nila yun, naturally, they would have to leave their classes at kailangan may papalit sa kanila. In the end, overworked, underpaid, at nagsasuffer yung mga estudyante. Yun po yung context nun. So, contractuals pala naging solution. Baka naman, to be fair naman kay VP Sara, baka naman siya yung preliminary solution. Baka naman meron pang parating. Sana. Ganun. Pero parang, yun nga hindi ba parang dapat mas comprehensive yung approach? At napag-usapan na to with the DBM Secretary kung paano magkakaroon ng karagdagang plantilla, hindi basta ora-oradang tinanggal tapos biglang temporary contractual workers muna tayo. Kasi bahagi din ng admin work yung pag-generate ng mga data, yung monitoring and evaluation, yung mga ganyang admin management level. Importante rin yan kapag tinatrack natin yung performance ng mga estudyante natin. Pag-inventory, procurement ng mga libro. Tama. Lahat na yan Mamaya natin pupuntahin sa libro, no? Kasi kaya ako in-invite yung viewers natin, Prof. Shelo, na basahin yung EDCOM 2 report. Kasi nandun pinag-aralan na yung comprehensively yung problema at nandun yung mga proposed solutions. Isa ron sa pinaka-alarming na nakita ko yun sa yung issue ng stunting. Meron silang datos, no? Globally, ang stunting percentage pala na sa globally, no? 22.3. Pero sa atin, ito po yung edad 5 years old pababa, no? Yung mga bansot. 26.7. Grabe, mataas tayo. And isa sa mga average. Average, yes, the average. Ang nakita pala dun sa EDCOM 2 report, disjointed kasi efforts ng ng iba't ibang ahensya yung binabanggit nyo kanina. So pwede may feeding program sa DepEd, pero hindi na ma-maximize at hindi nakukuha yung desired outcomes dahil hindi siya coordinated with other agencies, 'di ba? Tama ba? At saka nakita mo yan yung halimbawa, so may feeding nga sila sa DepEd. Tapos ganito kalaking hinihingi nilang budget. Pero sasabihin nila, yung mga iba pagkatapos ng certain period naka-recover na, hindi na masyadong malnourished, no? Pero yung mga iba meron pa rin. Ang gagawin lang nila sa budget nila, dodoblehan lang nila hinihingi nilang budget. Di ba dapat na rationalize na yan? Kasi hindi naman same number of estudyante yung papakainin mo Ibang bilang na. So dapat iba na yung budget mo doon. Kung manager ka at mina-maximize mo yung resources ng agency mo, nababantayan mo yon na parang, ano na yung priority natin? Ilang bata yung tatargetan natin?
kung ganito na, ito na dapat yung budget yan. Mari-reallocate na natin tong pera na to sa mas ibang importanteng bagay. So yun, kaya ko rin binanggit na dapat collaborative. Kasi yung first part na napakahalaga sa usapin ng stunting ay yung first 1,000 days ng mga bata. At yun na yung pagkapanganak nila hanggang 3 years old. Ito yung toddler, preschooler level na dapat napapakain din, na hindi nakakabit dun sa programa ng DepEd. Kaya mahalaga yung kabit-kabit eh. Oo nga eh. Yung isa pa dyan, ba, may nakita silang problema rin sa early child care development, no? Kasi sanga-sanga yung problema rin. Eh. For instance, nagulat ako, na average lang pala na kinikita na sweldo ng mga nagtuturo dyan, 5,000 pesos a month. At saka hindi sila professionally trained, daycare. Correct. Parang 17% yata, if I'm not mistaken, high school graduates. Correct. Wala sa akin yung datos eh. Pero parang more than 50 naman yata yung college graduates. Pero marami sa kanila hindi properly trained. Oo. Paano hindi yun? Hindi properly trained, ganun kababang sweldo, walang item. Yun yung pinakamahalagang formation ng mga bata, 'di ba? Dapat na i-introduce mo na yung love of learning diyan sa stage na yan para pagpasok nila ng kinder, grade 1, grade 2, nandun na yung interes sa pag-aaral. Diba sobrang nakakalungkot? Tapos, yung daycare na yan, na ang idea ay pinoprovide sa bawat barangay sa Pilipinas. Kung nakita mo sa EDCOM report, hindi yan totoo. Iilang barangay lamang ang merong talagang daycare center na accessible sa mga bata. Karamihan daw matatanda na. Aging na. Diba? So, at saka yung isa pang programa ng DepEd na napakahalaga, yung continuing education, yung alternative learning system. Diba? ALS. Kasi, marami sa atin kailangan maghanap buhay habang bata pa, hindi ka naman nakakapasok ng regular. Ang kagandahan sa ALS na yan, halimbawa ako, bata pa ako, na-introduce ako sa pagkakarpintero. Halimbawa, grade 1 lang ako, tapos naging teenager na ako. Hindi naman ibig sabihin kailangan kong bumalik ng grade 2. Magkakaroon ng evaluation kasi yung mga ibang bagay na yun, yung pagsukat, pagbilang, natutunan mo na yun habang nagtatrabaho ka. Ang tawag yata dyan, equivalency, di ba? Yes. So, ibig sabihin, hindi ka nababalik ng grade 2. Evaluate ka nila, tapos ima-match yun. Ang laking, diba? Ang ganda ng sinabi nyo na yan. Buti na bring up yan. Kung maayos natin yan, yung pagkakataon na makatapos at magkaroon ng mas disenteng, mas magandang hanap buhay at trabaho. Yun ba yung dahilan? Napakalaking potential eh. Yun ba yung dahilan kung bakit Kasi minsan niro-romanticize ng mga tao, ito ng mga netizens. Yung nakikita nila na parang lola nakagraduate ng grade 6. Yes. O kaya high school. Ang iniisip ko, ba't may babalik sa grade 6 kung meron naman siya mga natutunan na pwede mo namang i-consider na equivalent? Ibig sabihin, hindi pala kino-consider. Hindi ako familiar kasi sa system na yun eh. Wala pala equivalency dyan. Dapat kino-consider. So, pagbalik nila doon, magkakaroon ng evaluation para tingnan kung ano yung mga life skills na natutunan na nila para itutugma sila ngayon sa kung ano ng grade level yung dapat pasukan nila. Tapos flexible yan. Pwede ng weekend, kung kailan sila libre para patuloy na nagtatrabaho, patuloy na nag-aaral. Di ba napaka-powerful na tool niyan para makalabas ka ng kahirapan. Kaya, yun nga napakahalaga talaga ng DepEd. Okay. Kasi parang minsan nangyari, nagiging credentialing yung pagpasok sa school para lang meron ka maipapakita, let's say, for possible employment in the future, pero hindi ganun kalalim yung napulit mo. Kumbaga pumasok ka sa school pero hindi ka natuto. Kaya ako binabanggit yan, Prof. Shelo, kasi may isang lumabas na sa EDCOM to report, ang mga bata raw, by age 18, yung mga estudyante natin, 12.9 years of schooling ang ginugol nila. Pero, ang equivalent lang when it comes to quality, 7.5 years. Diba? Sabihin, ang tagal natin nag-aaral, pero yung palang natututuhan natin, kumbaga hindi aligned doon sa tagal ng kumbaga quantity over quality. Pasok natin. Ibig sabihin, pasok lang tayo ng pasok araw-araw, pero yung dapat na natututo tayo araw-araw, hindi natin nakukuha. At ang malungkot pa dyan, kasi mga ibang mga magulang kinakayod yan tinatawid natin yung allowance. Diba? Yung baon ng ating mga anak araw-araw para, anak, makatapos ka lang.
kakayurin ko yung baon mo ngayon. Tapos pag nakaka-graduate na ng high school, yun palang skills na natutunan niya, hindi equivalent sa high school, diba? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.